ito mga ka-angel, approaching na po tayo dito sa magandang view mga ka-angel ng Stony Trail. Ayan mga ka-angel, oh. Ayan, ang ganda. So ito mga ka-angel, ayan. Pagka mag-right po kayo dyan, mag-exit kayo sa 16th Avenue mga ka-angel, ayan po yung going to downtown or Foothills Medical Center. Pagka nag-exit po kayo at pa-left, yan naman yung papunta naman po yan ng Banff or Jasper or going to British Columbia. Pag diretso po ito mga ka-angel, syempre going to the eastern part ng Calgary na yan, all the way to the airport or Deerfoot Trail, yung isang freeway. Magdudugtong po sila dyan. So ayan mga ka-angel, oh, ang ganda ng view. Yan po yung Calgary mga ka-angel. Tingnan nyo, sa part lang ng northwest is sobrang laki na po siya. Kaya ang laki po ng area ng Calgary. Alam mo mga ka-angel, oh, babahayan nila yan. Kaya ayan, lahat po yan may mga ano na, bahay-bahay na. Kaya meanwhile, hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatya, Kuya JJ. So ngayon po mga ka-angel ay pupunta po tayo ngayon sa isang driving school. Yung company po kasi natin nag-offer na for free po yun. Nag-offer po kasi, may benefits po kasi kami na parang kumbaga yung mga school. So in-offer po nila sa akin yung driving school sa truck. Yun yung class 1. So sa Alberta po, class 1 tawag nila yung mga license na para po sa mga trailer truck. Yung may tractor tapos may hinihila na cargo sa likod or trailer. So class 1 po yan ang tawag nila. At sa Alberta rules po kasi kailangan mag-attend ka ng school para pwede kang mag road test. At kung pasado mabigyan ka po ng class 1 license. So required po kasi yan dahil for example maselan po kasi yung bilang isang yung truck po kasi dito maselan po yan. Maraming parts po kasi na hindi po kasi basta-basta lang na i-drive mo lang like sa normal car. So in that case po kailangan po ng masusi pong pag-aaral para maging fully licensed ka na class 1. At may mga rules po kasi yan. Yung mga truck driver po natin dito po sa laki po ng Canada ay matatawag po din po natin silang very important para pong sa mga nurses, mga medical staff, yung mga doktor, para mga frontliners din ang style, dahil sila po yung naghahatid ng mga goods, yung mga kailangan natin pang araw-araw sa iba't ibang panig po ng Canada. Hindi lang po sa Canada mga ka-angel, across the US din po yan, crossing the border. So may mga driver po na long haul tawag nila, yung mga long distance na delivery or travel, or not a travel kung mga delivery ng mga goods yung mga all over US, all over Canada po yan, hanggang sa north po yan ng Canada din, hanggang sa pinaka southern, western, eastern ng both Canada at saka US. Yan sa northernmost talaga ng Canada at saka US. Sa US part is yan po yung Alaska. Yan po yung Prudhoe Bay yata yung tawag doon sa Alaska. Doon naman po sa Canada side, and yan po yata yung northernmost na pwede na pong ma-reach is yung something like sa Nunavut po yata yung ano niya, Nunavut or Northwest Territory or Yukon. Parang something like Takaitok, something like that.
I search po natin, nakalimutan ko po kasi siya, is as a native language, yung po yung name. Pagka na-reach nyo po yung dulo, ocean na po yan. So kumbaga kailangan nilang i-deliver yung mga goods, may groceries, mga lahat po na kailangan ng mga tao. So going back po sa class 1 is marami pong opportunity yan. Kung may license ka po na class 1, pwede ka pong first, pwede ka mag-work sa company, yung mga company na malalaki na yung routes nila is US, Canada, or pwede rin within Alberta lang, or you can also buy your own tractor, tapos contractor ka na. O kumbaga parang for example, may truck ako, kumbaga may i-deliver. For example, isang company po ng bakal, kailangan nila ng i-deliver yung product nila, for example from Alberta, kailangan nilang i-deliver sa, let's say, New York, sa US for example. Naghahanap sila ng mga contractor. Kumbaga, sa dami po kasi mga products dito sa Canada, at saka mga long haul talaga, malalayo, malaki po yung lupa ng Canada, kailangan talaga ng maraming trucks na magdi-deliver sa iba't ibang panig po ng US, Canada. So for example, pag contractor ako, may truck ako o tractor, pupunta ka lang po ako sa company, and then ihilain ko na po yung cargo or yung trailer na may laman na mga goods, let's say bakal or like groceries, and then I will deliver it kung saan man yung rota ko. For example, sa California, then i-deliver ko sa California. Pagdating mo sa California, parang kung back and forth, meron din na namang another load yan na pwede mong parang ilain mo na naman at going back to Canada, or maybe some part of US. For example, from California, may pwedeng mai-deliver, para mapalapit ka po sa Canada, pwedeng mai-deliver mo somewhere in Washington, let's say Montana, sa kumbaga near to Canada, and then going back to Canada. So marami po tayong mga kababayan, mga ka-angel, na mga Pilipino, na mga truck driver na rin, at nag-enjoy po sila kayo sa kanilang trabaho. At ang bali-balita ko po is maganda po yung mga offer or yung kita sa bilang isang truck driver, because truck driver is kumaga one of the most important job dito sa US, Canada, dahil sila po yung all season, winter, summer, spring, fall, kahit ano bang klaseng natural kumbaga disaster yan, mga ganyan, talagang dyan po sila na maghahatid po sa pang-araw-araw nating pangangailangan. At salute po sa kanila, mga truck driver po. Thank you very much sa inyong mga serbisyo, at especially po nung COVID, nung pandemic, sila po yung mga kumbaga matatawag nating sa aside po sa mga medical staff, sila din po yung mga kumbaga nagbigay ng hindi matatawarang serbisyo sa paghatid po ng mga pangailangan nating during pandemic. Kaya thank you very much po mga truck drivers. Ay salute po sa inyo, at saka especially mga medical staff, may mga medical officers, medical, lahat po nagtatrabaho sa about sa medical. So thank you very much po yan, at nakatulong po sa kumbaga during the pandemic. So going back po sa class 1, mga ka-angel, inabil ko po yan kasi free po yan, mga ka-angel. Ang tuition po yan dito sa Alberta, yung class 1 is nag-raise po yan ng let's say 10,000, 11 or 12,000 more or less, depende po sa school. 10,000, 11, 12,000 more or less Canadian dollar. So pag i-convert nyo po yan sa peso, is around more or less 400,000 pesos, if I'm not mistaken, yung computation ko po. And since it's free from my company, inabil ko po yan kasi why not? It's a big opportunity kung magkaroon ka ng license, not only about like working in the private companies. You can also work in like government companies, like for example in the city of Calgary, nangangailangan po sila ng mga truck driver din, kasi pagka po class 1 ka, parang sakop muna po lahat ng level ng license. Kasi let's say use about sa four wheels,
class 5 or basic, or let's say was a student permit, or sa Pilipinas yan yung class 7 tawag nila dito, and then you going back to basic class 5, and then full class 5, and then go to class 4 which is like a commercial, and then going back to then go up to class 3. Pababa po yung license dito mga kanjal, hindi siya pataas. So class 3, yun yung mga, meron po mga air brake din po yan, pero I think mga, basta may air brake sa truck na may parang 6-wheeler, mga ganon, mga dump truck ganon, basta may mga air brake din po sila. Yan yung mga class 3. And then po yung kumbaga school buses, license ng school buses, and then po yung class 1. So yun mga ka-angel. At marami pong klase ng license dito. Yung pong motorcycle is separate din po yan, is I think class 6 po ang tawag nila dyan. So yun po ang hindi sakop ng class 1 license, dahil parang special din po yung motorcycle because 2 wheels lang po siya. So parang sineparate nila po yung parang category, or parang kumbaga parang specialty niya. So yung mga ka-angel, like for example yung City of Calgary, pagka mag-work po kasi sa government dito, maganda po yung benefits. Isa din po sa pangarap natin yan, na pilit nating nag-a-apply. But of course, the competition is very tough, kasi hindi lang naman po ako nag-a-apply. Siyempre, yan po yung mga Canadian din na kasama natin, at ibang mga kapatid din natin dito na migrate. So marami pong mga tao talaga na naghahangad na makapag-work sa government. Pero like I said, keep on applying, and then believe in yourself, don't down yourself, at like I said, try and try until you succeed. So yun mga ka-angel, at atin po munang maggagas dito sa Cusco. Maggagas muna tayo sa Cusco kasi wala na pa tayong gas, at mura po kasi dito. So yan po mga ka-angel, 138 po, 138.9 o 1.38 po yan. Sa pagkainan nyo, parang ganyan po kasi yung style, parang 100, pero hindi po 1.38 yan. Yan po yung rate dito, which is cheapest sa Calgary. At kasi po sa mga kilalang mga gas station yan, nagre-range po yan ng mga 140, 1.4 to 1.5, may mga 1.6 po minsan din. So at least mas marami tayong may kakarga kung magkagas po tayo dito, makakatipid tayo, marami tayong may kakarga. So yun mga ka-angel, like I said, tulad ng paulit mga video ko nakaraan, kung may kumbaga sapat, pwede natin mag-try ang electric or hybrid. At least may option po tayo na kung mahal ang gas, at least mag-charge na lang tayo sa yung car natin na electric, and then we can use the electric car. So yun mga ka-angel yung aking naiisip. Kaya kung may pagkakataon, we will try po na maka-avail din ng, o makakuha din ng tawag doon yung electric, sorry. So parang mahaba ang pila mga ka-angel, so baka hindi natin kakayanin ito, at mahirap magmadali. So sa susunod na lang tayo, kasi 4:30 po kasi yung school natin, ay nakamalit tayo kasi 4:30 to 6:30 po yata yung binigay sa akin na schedule ngayon. Mahirap po kung malate tayo, dahil may mga ano rin. Dito po kasi hindi pwede yung parang diretso na kumbaga 8 hours, ganun po yung school sa truck, sa class 1. Kasi po gusto nila ma-accommodate siguro, or hindi may stress yung mga nag-school. So pero putol-putol po yan. Pwede po sa isang araw maka 4 hours, pero putol at least 2 hours minimum po yata. Pwede kang makakuha pa ng isang schedule. Let's say for example later, after 1 hour, mga ganon.
So ngayon po ay isang session lang. Road po yung gagawin ko ngayon. So drive po ako sa road. So tapos tatlo pong klase yan, road. Tapos may tinatawag silang backing. Yung backing, yun po yung pagkatras sa bante ng trailer. Tapos yung pangatlo, isa yung parang tawag nila yard, o yung parang isasabihin mo po yung parts po ng trailer. At saka yung tractor. Yung tractor po yung parang pinakaulo. Yun po yung parang humihila sa trailer. Yung tractor po tawag doon. So sasabihin mo po yun sa yung mga parts niya. Very important din po yun, kasi para at least alam mo po yung mga parte po ng dinadrive mo. Kung ano po yung mga kailangan talagang i-monitor, ano yung mga kailangan i-repeal. So mga ganun po. So mga ka-Angel ay ito hindi pa natin to nabagtas kumbaga o nadaanan na nag-video. So ang way po natin ngayon mga ka-Angel is northwest and then going to the east. So yun, dadaan po tayo sa bagong Stony Trail na yung ring road na kabubukas lang, at ipapakita ko po sa inyo yung view. Maganda po mga ka-Angel. Like I said, is a ring road, circumferential road yan. At talagang maganda po yung view nya. So ayan mga ka-Angel, ayan, sundan natin yung Chutina North Trail. Yan. So maganda po yung landscape dito mga ka-Angel sa pagbaba. Para makita nyo, i-videoan po natin. So like I said mga ka-Angel, pwede po kayong umiikot sa Calgary using this freeway, Stony Trail. So yun mga ka-Angel, at medyo naswerte dahil libre po. At hindi lang po yung class 1 yung actually yung in-offer. Marami po kasing mga course din. May mga web designer, mga ganon, mga IT, like meron din mga logistics, management, mga ganun, maraming course po yung company ko na sila po yung sasagot mga ka-Angel sa tuition fee, which is very rare po yan. Although maraming company, pero kumbaga hindi po lahat ng company ay nag-o-offer po ng ganun na preschool. So ito mga ka-Angel yung Stony Trail. Yan. So yan mga ka-Angel, ito yung Stony Trail going to north. So sa right po dyan mga ka-Angel, dyan po yung Grey Eagle Casino. So usually dyan po nagpupunta yung mga artista natin sa Pilipinas, like sina Vice Ganda, I think sina Ann Curtis yata. Nagpunta po dyan at nagkaroon ng mga like concert yata o party, ganon. So dyan po sa right. So dito mga ka-Angel ay maganda po yung view. Ito po yung intersection po ng Stony Trail at saka Glenmore Trail. Ayan po yung approaching na yan, yung maraming mga flyover na yan. Iyan. So yung padiretso po mga ka-Angel, yan po yung sa Sarsi Trail na alternate route din po yan pagka pumunta po kayo ng bump or same direction po sa dinadaanan natin. So alternative po din yan na route. Dati yan po yung dinadaanan nung hindi pa po gawa itong Stony Trail na ito, under construction pa siya. Ang ano lang doon, pagkakaiba, siyempre may mga traffic lights. So mas mabagal po siya, unlike po dito, dire-diretso na ito. So ayan mga ka-Angel, yung pa-exit na ito is going to some communities po. Dyan po yung dito po yata sa kabila is yun yung mga Aspen, mga ganon, yung mga dito pa sa area na dito mga ka-Angel, mayayaman po mga tao dito. So talagang malalaki ang bahay. Kaya pagka
one time ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung mga bahay dito mga ka-angel. Yan po yung mga Discovery Ridge. Yan po yung mga pangalan po ng community. At tumira po kami dito mga ka-angel, pero no, nagre-rent pa po kami. At hindi ko wala po idea that time na yung area is talagang mamahalin. Nung that time po, makikita ko na lang po mga luxury car po yung nadadaanan at saka ng katabi ko. Pag-alaman ko na lang na dito sa area na ito pang mayaman pa pala. Yan, makikita nyo po yung mga ka-angel, yung landscape. Kaya mga ka-angel, Bragg Creek. Yan, may maganda po dyan na pasyalan. Pagka diretsuin nyo po yan, yan po yung nasabi kong maganda yung mga bundok dyan, mga camping, mga lake. So parang bump din po yan, parang maganda din po yung mga kumbaga picnic, ganyan. Maganda po yung landscape. Sinasara po yan during the winter kasi po yung mga avalanche at delikado, kaya nag-open lang po yan pagka pa-spring summer na, fall. Pagka pa-winter na po, kinu-close nila yan up to sa April po yata or March, ganun. Pero ngayon open na po yan, kaya pwede po yung bisitayan yung Bragg Creek mga ka-angel. Tingnan po mga ka-angel. Kaya po maganda rin po dito sa west side ng Calgary dahil po yung landscape, may mga hill, valley, parang ganun. Kaya maganda yung view. Kaya po yung mga bahay siguro isa po sa mga dahilan dahil maganda yung view nya at refreshing po yung view. Unlike po sa eastern part po kasi flat yan, at kaya siguro mas mura ang mga bahay. Kaya ganun po mga ka-angel. So yan mga ka-angel, pagka diretso nyo ito ay going to bump po yan pagka nag-exit. Kita yung mga ka-angel, yung parang RV na maliit, tapos may bisikleta sa taas. Yan po yung mga kumbaga yung mga libangan ng mga tao dito dahil nagkakamping, nagbabike po sila sa bundok, ng mga trail, ganon, mga hiking, ganyan po yung mga ano dito. Kaya maganda po dahil nakakapag-exercise po tayo. Kaya ma-approaching na po dito tayo mga ka-angel, yung sa sinasabi kong magandang view, yung intersection po yan ng Stony Trail naman at saka Trans Canada or 16th Avenue or Highway 1 ang tawag nila. Highway 1, yun po yung Trans Canada or 16th Avenue pagka po nasa loob po ng City of Calgary siya. Sa jurisdiction ng City of Calgary, ang tawag nila is 16th Avenue. So dito mga ka-angel, parang may banggaan po yata sa left. So may mga talagang hindi may iwasan, may mga talagang banggaan na ingat po tayo lagi sa pagdadrive mga ka-angel dahil pagka po like I said, pag ma-involve po tayo sa aksidente, sa malaki pong abala yan. Kahit pakasalanan o hindi, involved ka ng mga documentation, yung mga ganun po mga ka-angel. Kaya at maaari was tayo relax lang tayo sa pagdadrive. Hindi tayo hot, tayo nag-uubang mamadali kasi pag nakulit din po tayo ay malaki na bala din yan, demerit points din po, magmumulta pa tayo na malaki. So ito mga ka-angel, approaching na po tayo dito sa magandang view mga ka-angel ng Stony Trail. Ayan mga ka-angel, ayan, ang ganda. So ito mga ka-angel, ayan, pagka mag-right po kayo dyan, mag-exit kayo sa 16th Avenue mga ka-angel, ayan po yung going to downtown or Foothills Medical Center. Pagka nag-exit po kayo at palep, yan naman yung papunta naman po yan ng Banff or Jasper or going to British Columbia. Pag diretso po ito mga ka-angel, syempre going to the eastern part ng Calgary na yan, all the way to the airport or Deerfoot Trail, yung isang freeway, magdudugtong po sila dyan. So ayan mga ka-angel, ang ganda ng view. Yan po yung Calgary mga ka-angel. Tingnan nyo, sa part lang ng northwest is sobrang laki na po siya. Kaya ang laki po ng area ng Calgary. Alam mo mga ka-angel, babahayan nila yan. Kaya ayan, lahat po yan may mga bahay-bahay na. Kaya pagka talagang nag-extend na sila sa outskirt po ng Calgary. Kaya sa sobrang dami pong lumilipat dito, kailangan na talaga sila ng extra lupa sa ibang mga town or city na nearby o suburban. Ito mga ka-angel,
marami po activity doon po sa mga kainjal. Doon po yung Olympic Park dati na kung saan po nag-host po dati yung City of Calgary during the winter. 1980s po yata yun, 1980s siya na nag-host siya ng Winter Olympics. Andyan din po yun yung kumbaga parang skian, mga ganon. Hanggang ngayon po ginagamit po yan, marami activity, may mga rides din po dyan. So ito mga kainjal, another landscape view na naman po dito pababa, kasi may river po dito, Bow River po yata. At maraming, yan mga kainjal, ang ganda ng view talaga. Yan, ang ganda kasi green na green mga kainjal. Ayan. So dito ako madalas na dumadaan noon mga kainjal, nung nakatira pa kami dito sa west side, kasi yung trabaho ko is somewhere in the north. So now tignan mo mga kainjal, noon 10 years ago, hindi po ganito yung Calgary mga kainjal. Sobrang daming car na mga kainjal. Kaya nag-expand na rin po yung mga freeway nila dito, dahil talagang sobrang dami na at daming lumilipat. Kaya ganun po mga kainjal. Ayan, ay ingat po tayo lagi dito mga kainjal, kasi like I said, they are predicting Calgary to become the next big three. Yung big three is yung Toronto, Montreal, and Vancouver. So they're predicting this city na maging ganun in the future. Ito nangyayari na po mga kainjal. Kaya ingat po tayo lagi sa pagdadrive, at talagang harapin na po natin ang hamon ng pag-unlad at pag-boom po ng City of Calgary. Like I said, I still prefer City of Calgary than the big three, kasi sakto lang. Pero like I said, kung maging ganoon siya in the future, masanay na po tayo. Or kung ayaw naman po natin ng parang talagang malaking city, for sure din po yung Edmonton, susunod na rin po yan. Baka po mga smaller city tayo manirahan kung nag-retire na tayo. Pero hindi natin masabi mga kainjal, depende po yan sa panahon. At hanapin na lang po natin at masanay na lang po natin ang pag-unlad ng City of Calgary. So yan mga kainjal, at andito na po tayo sa kalagitnaan po ng Northwest area, sa RC Trail. So may mga Costco rin po dito, mga dealership. Magaganda rin po yung mga community dito mga kainjal. Mga bahay din po dito magaganda at malalaki, at isa din po sa mga expensive area po ng Calgary, aside from the southwest area. Northwest area din po, isa sa mga expensive din po. May mga magagandang community at magandang landscape. So dito mga kainjal pala, ingat po tayo dito banda, kasi noon kung dumadaan ako dito noon, may mga police po nakatambay sa pagbaba po dyan. So na nagbabaril o yung parang nag-i-scan po ng speed limit natin. So be careful po yan, at be aware po tayo lagi, dahil para iwas po sa paghuli. So nagbi-build na naman po yung mga car dito, kasi may merging. At yan po yung may landscape po mga ganyan. Yan po yung Siaganapi Trail going to the northern area ng Calgary. So dito po banda mga kainjal, may mga police po dito na usually di po sila po mabesto, kasi yung pagbaba po, like I said po, na nabanggit ko po sa mga video natin, na yung pag hindi nyo po nakikita yung pababa, ay wag po kayo mag-attempt na mag-overtake or overspeed, dahil po pagbaba po nyo pong ganun at di nyo nakita, tapos may police pa pala sa baba, nai-scan na po kayo nyan. At nangyari po yan sa akong friend, at na-pull over pa po siya noon. Kaya pagka ganun po, be patient lang po. Hayaan lang po natin munang maging patag yung daan, yung nakikita natin sa dulo, bago tayo mag-overtake, para at least nakikita natin kung may nakatambay po or sa gilid po na car. Like I said, yung police car po dito sa Calgary or Alberta is they are using the Ford brand. Yan po yung Ford Explorer, Ford F-150 po, tsaka yung Ford Taurus po sa kotse. At may yung mga luma po rin po, yung mga Ford Crown, mahaba po yung mga likod tsaka ulo. So yun po mga kainjal, at tip ko po yun, pagka basta po may nakita kayong nakatambay at hindi yun na-recognize, sabi yun pa yung speed limit, kasi baka police po yun. Nakikita yung mga kainjal yung landscape,
Ayan, ang ganda, di ba? Ganda. Dito yung area mga ka-angel, nasa kabuuan po ng Stony Trail, dito po yung magaganda talaga yung view dito sa northwest area, because may pababa, may paakyat, tapos makikita mo yung hill or valley, ganun, tapos river. Yan, ganda po dito mga ka-angel. Sobrang laki po ng Calgary talaga, ay marami po ang places na magaganda. Yan mga ka-angel, po yung exit na yan is Harvest Hills. Ayan, ayan po. So part din pa po yan ng northwest. So sa left po, kakita nyo mga ka-angel, may mga construction talaga ng mga bahay-bahay. Yan, Harvest Hill exit po dyan. At another magandang community din po yan. May mga hill din po yan sa ano, sa area na yan. Yan mga ka-angel, oh. So po dito po sa Stony Trail mga ka-angel na ito ay i-compare ko po sa freeway po ng mostly po sa US. Mas malapad po ito. Kasi pagka tumabi ka po, diba, yung tatabihan ko po itong white na ito. Pag tumabi ko yan, paros magkalapit na lang po kami pagka nasa US po. Kaya dito siguro mas malapad po yung design niya. Mga ka-angel, talagang ibang-iba na po talaga 10 years ago. Tingnan nyo mga ka-angel, oh. Sobrang dami talaga yung car na. Talagang malaki yung pagbabago. Kaya mga ka-angel, yung next exit is Deerfoot Trail na po yan. Ayan po yung nasa center po na freeway. At yan po yung exitan or mas malapit po na freeway papunta po sa Calgary International Airport. So exit po yan at pass out po kayo. Yan po yung exit sa Stony Trail. So malapit na po tayo mga ka-angel sa yard. At magro-road school po tayo ngayon. Parang driving sa road, yung sa trailer. At subukan ko pong makakuha ng mga video kung pwede. So sa next exit po tayo sa Medis Trail. Doon po tayo mag-exit. Ito po sa ito na naman po yung major intersection to. Major ano na to eh. Yan po yung intersection po ng Stony Trail at saka Deerfoot Trail. Ayan po yung sign, Deerfoot, Stony Trail. And then going to pa-right po yan. Yan po yung papuntang nilagay sa the south airport. Yung pa-north po, yan yung papuntang Edmonton. Dito rin po mga ka-angel, sa intersection na ito ng Stony Trail at saka Deerfoot, may mga police din po nakatambay dito. Yung hindi nakikita doon mga ka-angel sa dulo, doon sa may flyover na yan o sa bridge na yan. Yan, di yung nakikita mga ka-angel, di ba? Pagka po dito banda na kayo, ayan, kung nag-overspeed po kayo, ayan, parang may nakatambay po doon. So ingat po tayo. So dyan, tulad ng sinasabi ko na ganyan mga ka-angel, yung hindi nakikita tapos may kang nakatambay, ayun. So buti na lang hindi po siya police. So ganun mga ka-angel, yun, yung hindi nakikita. Pagka di ka naging aware doon at overspeed, yari na. Kasi wala ka nang lusot dahil na-scan ka na. Pagka yung talagang makikita mo na siya, nabaril ka na, wala ka nang lusot kasi nire-record. Wala nang palusot yun mga ka-angel dahil like I said, naka-record na yun sa scanner nila. So malapit na exit pa din sa Medis Trail. So exit na tayo mga ka-angel dito sa Medis Trail at pass out pa tayo kunti. Ay yung sunod po na intersection tayo magra-right. Yan po, yung pass out, yan po yung papunta po sa south. Ito yung pa-north, papunta ng Cross Iron Mills at saka some like logistics company sa Rocky View. Yan po, dito po yung Redstone Community mga ka-angel, yung mga bahay niya na brand new. Redstone, Cornerstone, ganun. Yan, maganda rin po mga bagong community po diyan. Pasok po yan pagka ang work nyo is north po kayo. So nakikita nyo po yung ano, yung po yung downtown Calgary, oh. Di ba malayo yung distance niya. So magra-ride po dito tayo dito mga ka-angel. So naka-exit na tayo sa Medis Trail at dito po sa ang yard po namin mga ka-angel, malapit po sa corner po yan ng ano, ng Deerfoot tsaka Stony Trail yung yard. Kasi open area po kasi dito dahil dito bawal po tayuan ng mga matataas na building dahil
nasa vicinity po siya ng Calgary Airport. Siyempre yung paglanding po, bawal po yung mga building na matataas. Baka magkaroon po ng distraction sa mga paglanding, pag take off. Kaya pwede lang po yata dito is mga parang logistic, yung mga parang factory or parang yung mga warehouses na hindi ganong kataasan. Kaya parang logistics area po dito, bawal po tayuan ng mga yung mga matataas na building o condominium, parang ganun. Kaya parang open area po siya. Kaya ginagawa na lang po nilang parang yard school or yung parang mga logistics area, which is very okay dahil close to the airport kung may mga cargo ba. So yan mga ka-angel, at malapit na po tayo. Yan po yung Deerfoot train mga ka-angel, oh. So mag-exit tayo dito mga ka-angel. At 4:30 pa yung schedule natin, so may 20 minutes pa po tayo. Mag-relax muna tayo bago tayo condition muna tayo para bago tayo drive. So left po tayo dito mga ka-angel, at tantayin natin mag 4:30 sa tayo mag-report. Ayan. Kita nyo po yung mga trailer doon mga ka-angel. Yan po yung truck na gagamitin namin sa pag-road mamaya. Yung pinaka-school niya po pagka kumbaga sa class doon po sa northeast area sa so dito po yung yard naman kung kailangan mo mag-road para mag-road test, parang ganun. Ayan po mga ka-angel yung yard namin. So dito po tayo kukuha ng truck. Hindi ko alam kung saan truck dyan ang gagamitin natin. Isasabihin na naman sa atin yan. So hanap tayo ng parking. At hintayin natin na masabihan tayo mamaya pagpunta natin doon. Yan mga ka-angel, yung school, People Driving Academy. So yun po mga ka-angel, at hintayin natin yung oras natin. At 4:30 po yun. At subukan ko mong magkaroon ng video dun sa trailer kung papayagan po ako. At pag-usapan po natin yan yung about sa truck driving or class 1 na class. So yun po muna ang aking video ngayon mga ka-angel. At kita-kita po tayo sa sunod na video. Ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang inyong katropa. Ito po ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya J. Hinawakan ko lang po yung cellphone mga ka-angel kasi parang uminit siya. So yun po mga ka-angel, ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po, God bless.